Hindi ako magsusulat nang hindi ko nilinaw ang facts. Yan ang sinabi ng writer-director na si Ronaldo Carvalho matapos mag-viral ang kanyang Facebook post na isiniwalat ang kalahating-milyong talent fee ng batikang aktor na si Ian Veneracion nang maimbitahan sa Tarlac Festival. Sa isang recent post, iginiit ni Ronaldo na totoo ang impormasyon na binanggit niya kamakailan lang kaugnay sa naging usapan ng talent coordinator ng Tarlac organizers at road manager ni Ian. Nilinaw rin niya na ang impormasyon na kanyang ibinunyag sa viral post ay mula mismo sa kumpanya na nagsisilbing talent coordinator ng nasabing event. Diyos ko, kung sino-sino na ang nakisakay at nakisawsaw at the expense of my post, panimula niya sa FB post. Sabi niya, di mo alam kung mga bobo lang talaga ang mga ito, na nagsasalita nang di naman nabasa ang buong post. As per my post, malinaw na talagang walang communications ang Tarlac Festival with Ian Veneracion, hindi talaga sila ang nakikipag-usap, they hired a private company as talent coordinator, as per this advisory. Huwag makisawsaw nang hindi binasa ng buo ang isinulat ko. Hindi ako magsusulat nang hindi ko nilinaw ang facts, credibility ko as a journalist na iningatan ko ng 43 years ang nakataya dito, panawagan pa niya. Ibinunyag din ni Ronaldo na nag-request ang private company na burahin ang kanyang post about Ian's talent fee. Pero hindi niya ito sinunod dahil sinabi sa kanya mismo ng kumpanya na totoo ang mga impormasyon na ibinigay sa kanya at binigyan pa siya ng permiso na isulat ito. Remember, I asked you, if I can write it. Sabi niyo okay lang, saad ng writer-director. Patuloy niya, nagpaalam ako beforehand na ipo-post ko. Sana sinabi niyong wag mo na lang isulat, off the record na lang, hindi ko sana isinulat. Nabanggit niya rin na nagme-message sa kanya ang kampo ni Ian, pero hindi na niya ito pinansin dahil hindi naman daw sila ang kausap niya regarding sa issue. Tarlac Festival at Ian Veneracion's management are just saving their faces now, kani-kanya sila ng palusot, against my post, hindi nila expected na lalabas, at lalong di nila expected na magba-viral, sambit ni Ronaldo sa FB. Sabi pa niya, ang pinanghahawakan ko ay ang katotohanan, ang totoong pangyayaring ikinwento sa akin. Kasunod niyan, nag-post ulit si Ronaldo na nililinaw naman niya na hindi niya sinisiraan ang batikang aktor. Inaalala pa nga niya yung mga panahon na nagkasama at nagkatrabaho sila noong nagsisimula pa sa showbiz industry si Ian. One thing is clear, di ko siniraan si Ian Veneracion. Mahal ko yun, Joey and Sons pa lang nung musmos pa siya noong 80s. Tumulong nako sa mga publicity niya, kwento ng writer-director. Sabi pa niya, uulitin ko, I have my permission to write and post ang ikinwento sa akin ng private company as Tarlac Festival's talent provider. Pagkatapos niyan ay lubos na humingi ng paumanhin si Ronaldo kay Ian dahil nalagay ito sa kontrobersya. Mensahe niya, I am so sorry to Ian, sincerely, nagsusorry ako kung nailagay ko siya in a bad light, kung nai-exposed ko ang dealings at demands ng kanyang road manager na ikina-turn off ng private company at ng Tarlac Festival. Sana maunawaan ako ni Ian na since 80s pa na entertainment journalist pa lang ako at di pa ako award-winning screenwriter at film director, naging very much credible naman ako sa lahat ng isinusulat ko, kaya rin tumagal ako ng 43 years na ngayon sa industriyang ito, sabi pa ni Ronaldo. Aniya pa, nagsusorry ako ng buong puso kay Ian kasi nailagay ko siya sa alanganin. Sincerely, I regret that. Bagamat nagsisi siya sa naging resulta kay Ian ay hindi naman daw niya babawiin ang kanyang naisulat dahil ito raw ang pinanghahawakan niyang katotohanan base sa mga sinabi sa kanya ng private company. But I will not retract what I have wrote, it's a true story na ikinwento sa akin, credibility ko na as a writer na iningatan ko ng 43 years ang nakataya dito, wala akong masamang intention, saad ni Ronaldo. Kamakailan lang, inihayag ng kampo ni Ian na pinag-aaralan na nilang sampahan ng kaso ang writer-director. Ayon sa management,
Malisyoso ang viral post ni Ronaldo at isa itong pagtatangka upang ipahiya ang aktor sa publiko. Nabanggit din sa statement ang strict policy of confidentiality and transparency na talaga namang kailangang sundin pagdating sa business negotiations. Pero ayon sa kampo ng aktor, nilabag umano ito ng direktor sa kanyang Facebook post noong January 16 matapos akusahan ang aktor na humihingi ng 500,000 pisong talent fee. Ibinunyag din ng pumunuan ni Ian na ilang beses na nilang sinubukan ang makipag-ugnayan at makipag-usap kay Ronaldo, ngunit hindi siya ma-reach out sa iba't ibang klase ng komunikasyon. Attempts were made to contact Mr. Carvalho directly to correct the misinformation he is spreading. Unfortunately, he opted to block us and refuse any means of communication, sabi ng kampo ng aktor. Ikaw, anong masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment naman sa ibaba, Inson.